Madalas ako sa isang mall sa Mandaluyong pagkagaling ko ng eskwelahan. Yun lagi ang aking ginagawa pagkatapos ng aking klase. Aaminin kong isa akong callboy. Binibenta ko ang aking sarili sa presyong napagkasunduan namin ng aking magiging customer. Sa mismong mall na yun, ang madalas kong tambayan. At ngayong nasa 20 anyos na ako, patuloy pa rin ako sa ganitong uri ng kalakalan. Maraming paraan para matustusan ang aking mga pangangailangan. Pero ito ang laging naiisip ko upang matugunan ang aking luho. Hindi kami mayaman. Maswerte na ako dahil kahit papano, nakapag-aral ako sa isang private university. Kinakaya ng aking mga magulang na pag-aralin ako kahit pataas pa ng pataas ang tuition fee every year. Hindi rin sapat ang allowance na ibinibigay nila sa akin. Mahilig kasi akong bumili ng kung ano-anong gamit para sa akin sarili. Nung una, diring-diri ako sa aking sarili. Sa tuwing araw-araw, iba-iba ang taong nakakasalamuha ko at iba-iba ang lugar na pinagdadalhan nila sa akin. Andun ang takot, andun ang kaba, pandidiri. Pero kalaunan, nasanay na lang ako. Hindi ako katangkarang tao. Ang taas ko ay 5'5", pero nababagay naman sa maamo, ngunit pastigin ko raw na itsura. Medyo singkit ang aking mga mata. Bahagyang matangos ang aking ilong na umagay naman sa hugis ng aking muka. Mapangakit daw ang aking mga labi. Yan ang sabi ng mga nagkakagusto sa akin. Hindi ko naman ipagkakaila na may itsura akong tao. Namano ko ito sa aking ama. Kaya hindi na ako nagtataka na may nakakagusto sa akin at sa tuwing nakatambay ako sa mall na yon, ay may mga lumalapit sa akin para itanong ang aking pangalan at ang aking numero. Maraming nagsabi na suplado raw ako dahil daw sa dating ng aking pagkatao. Tahimik akong tao pero nasa loob ang aking kulo. Kaya ang iba, nahihiyang i-approach ako dahil baka raw hindi ko sila kausapin. Kung kikilalanin lang naman nila ako ng lubusan, may iba ang definisyon nila sa aking pagkatao. May mga times pa nga na pag-iyakan, makikiiyak din ako. Madali akong maawa sa tao. Weakness ko ang nakakakita ng umiiyak. Pati ako ay nadadamay, lalo pa kung tungkol sa pamilya na ang dahilan. Marami-rami na rin ang nakakatikim sa akin. Minsan habang nakatambay ako sa mall, may lumapit sa aking lalaki. Gwaping at matangkad ang lalaking yon. Alam kong callboy din siya dahil madalas ko siyang nakikita sa 3rd floor ng mall. Pagamat sa 3rd floor din ang tambayan ko pero nasa kanang bahagi ako. Siya sa kaliwa. Sa tuwing andun ako, andun din siya. Alam ko naman na marami ring callboy doon na katulad ko. Swertihan na lang talaga kung sino sa amin ang magugustuhan ng customer. Tinanong ako ng lalaki kung gumigimik din daw ba ako katulad niya. Sabi ko, oo, kaso wala pang customer. Dahil medyo maaga pa namang oras na yon. Sumang-ayon siya dahil wala pa ring lumalapit sa kanya. Niyaya niya ako mag-yosi sa labas. Nagkakwentuhan kami hanggang sa hindi namin namamalayan na nagtatawanan na pala kami. Kung ano-anong topic ang napapagkwentuhan namin. Nakwento niya lahat ng karanasan niya bilang isang callboy. Lahat sinabi niya, maging ang problema niya sa kanyang pamilya. Natahimik ako bigla nang mag-umpisa siyang maging seryoso at ikwento ang buhay niya. Doon ko nalaman kung bakit niya pinasok ang ganitong kalakalan. Si Dave ang pangalan niya. Pang-anim siya sa 8 magkakapatid. Namatay daw ang tatay niya nung bata pa siya. Ang nanay naman daw niya ay may tindahan ng mga damit sa Guadalupe Mall. Ang iba niyang kapatid, bumukod na at nag-asawa.
Tatlo na lang daw sila na wala pang asawa. Hindi na siya nag-aaral. Huminto siya ng third year college dahil sa problemang pinansyal. Gusto niyang mag-aral ngunit naisip niyang wag muna dahil baka mahirapan ang kanyang ina. Papatapusin na lang daw muna niya ang dalawa pa niyang kapatid bago naman siya. May awa akong naramdaman habang kinukwento niya ang tungkol sa buhay niya. Unang karanasan daw niya sa pagiging callboy ay nung minsang siya ang nagbantay sa store nila sa Guadalupe. Nag-CR daw siya noon nang napansin niyang tumitingin-tingin sa kanya isang lalaking katabi niya. Sinundan siya ng lalaki hanggang sa nagpakilala daw ito sa kanya. Kinuha ng lalaki ang kanyang number at binigay naman niya. Hanggang sa niyaya niya siya nito at binigyan daw siya ng pera. Wala daw noon ay inaisip niyang ibenta ang kanyang katawan. At dahil nga sa hirap ng buhay, kaya niya nagawa yon. Tutal, kayang-kaya niyang gamitin ang itsura niya sa ganoong trabaho. Hindi nalalayo ang kwento namin ni Dave. Habang nagkukwentuhan kami, may nararamdaman akong paghanga sa kanya. At doon ko lalong napagmasdan ng kanyang itsura. Gwaping talaga siya. Lalo pa kung ngumingiti siya dahil lumalabas ang malalim niyang dimples. May konting pagkaingit pa nga ako nung naramdaman dahil pakiramdam ko nasasapawan niya ang itsura ko. Pero binaliwala ko yun. Pagkatapos ng kwentuhan na yun, hindi na kami bonik sa mall para mag-callboy. Niyaya niya ako sa bahay niya para mag-inuman. Total, wala raw daw doon dahil nasa eskwelahan ng mga kapatid niya at ang nanay naman niya ay nagbabantay ng store. Naging magkaibigan kami ni Dave mula noon. Palagay ang loob namin sa isa't isa. Isang sakay lang mula sa pinaggalingan namin ng bahay nila Dave. Magulo ang bahay nang dumating kami. At tulad nga ng sabi niya ay walang tao doon. Maluwag ang bahay nila Dave kaso medyo magulo. Inayos ni Dave ang bahay bago siya lumabas para bumili ng alak. Pagdating niya ay may dala na siyang isang case ng Red Horse at saka isang kahan ng Yossi at ilang pulutan. Hindi ako mahilig uminom. Mabilis kasi akong malasing. Pero na lang kung nasa mood ako. Nang araw na yon, wala akong ganang uminom. Sumang-ayon na lamang ako sa kanya para hindi siya mapahiya sa akin. At para na rin siguro i-welcome ang unang araw namin bilang isang magkaibigan. Sa sala kami ng inuman. Habang nagiinuman, pinagpatuloy namin ang aming kwentuhan. Tinanong niya ako kung paano ako nag-umpisa sa pagiging callboy. Simple lang ang sagot ko. Ang sabi ko ay trip ko lang. Natawa siya sa sagot ko. Habang tumatagal, kung saan na napunta ang usapan namin, kung saan siya dinadala at kung ano-ano pa. Hindi ko namamalayan na mauubos na pala namin ang isang case ng Red Horse. Tumayo si Dave at lumabas. Pagbalik niya ay may bitbit na naman siyang isang case ng Red Horse. Inamin ko sa kanya na medyo tinatamaan na ako. Sabi niya okay lang daw yun dahil pag hindi ko kinayang umuwi, doon na ako sa kanila matulog. Wala namang problema sa akin yun. Hindi naman ako pagagalitan sa bahay kung sakaling hindi ako umuwi. Nag-text na lang ako kay Erpat at nagpaalam na sa isang kaibigan ako magpapalipas ng gabi. Maya-maya pa ay dumating na ang kanyang ina kasama ang dalawa niyang kapatid na babae. Pinakilala niya ako sa kanila na dati niyang kamag-aral. Natawa ako sa pagkakakilala niyo sa akin. Ayaw niyang ipaalam ang totoo na sa mall lang kami nagkakilala. At mismong araw lang niyang kami nagkakilala. Hindi kasi nila alam na callboy si Dave. Patuloy pa rin ang aming kwentuhan. Napapansin kong lasing na si Dave. Kahit namumula siya at pabulol-bulol na ang kanyang pananalita, ay bakas pa rin sa kanya ang kagwapuhan. Pasado 10:00 na ng gabi kami natapos uminom ni Dave.
Iyaya niya ako na magpahinga na at mahihilo na raw siya. May sarili siyang kwarto. Maliit lang ang kama pero kasya naman sa 2 tao. Pagpasok ng kwarto ay nagpalit siya ng damit. Maganda ang katawan ni Dave, hindi tulad ko na medyo payat. Nanghiram na rin ako ng pamalit na damit. Sando ang binigay niya sa akin. Pagkabigay sa akin ng damit ay bigla niya akong hinalikan. Nagulat ako sa ginawa niyang yon. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Hindi lang basta halik ang ginawa niyang yon. Napansin ko na lamang ang sarili ko na tumutugon na ako sa kanyang halik. Hanggang sa dumating ang puntong pinagsaluhan na namin ang gabing yon. Natapos ang gabing yon nang may nangyari sa amin ni Dave. Hindi ako makapaniwalang ganoon kabilis ang namagitan sa amin. Napapadalas ang pagkikita namin dalawa. Habang tumatagal, lalong napapalipit ang loob namin dalawa sa isa't isa.